Bilang solid fans ng Creamline Cool Smashers, natatandaan niyo pa ba ang former Chinese head coach ng koponan na bigla na lamang naglaho at nawala sa team? Ano kaya ang rason? Sure ako na kung tatanungin kayo tungkol sa mga nalalaman yung coaches ng Creamline ay karamihan sa inyo ay sina Coach Sherwin Meneses at Coach Ty Bundit ang isasagot. Pero alam nyo ba ang one time in PVL history nagkaroon ng isang Chinese coach ang Creamline? Siya si Coach Li Huaning. Si Coach Li Huaning ay Chinese national team coach noon sa 2009 FIVB Men's Junior World Championship in Pune, India. Si Li ay nagko-coach ng volleyball sa loob ng 30 taon. Ang kanyang background of coaching ay impressive sa China, pero bakit bigla siyang nawala? Bago magsimula ang PVL Reinforced Conference 2019, pumirma bilang new head coach ng Creamline si Lee. During trainings, okay naman ang feedback ng mga Cool Smashers sa kanya at kinumpirma ito ni Eliza Valdez. He is okay naman. He's actually not lenient, but he wants us to really give our own ideas so there's transparency on the coaching staff and sa players. And I think it is a good practice having that communication towards each other. So I'm just really happy na nakikinig din siya and he's willing to learn how to speak Tagalog and English. Ngunit, nagsimula ang problema na magsimula na rin ang PVL Reinforced season sa taong iyon. Sa kasamaang palad, natalo ang Creamline sa kanilang unang laro kontra Petrogas Angels at naging worst ito dahil straight sets pa. After ng larong iyon, agad na pinalitan ang Chinese coach at hindi na pinabalik agad kahit sa training man lang. May usap-usapan din noon na kaya agad itong tinanggal ng koponan ay dahil mahigpit daw ito sa players at training. Subalit, ang isyong ito ay walang kumpirmasyon galing sa Creamline. Matapos tanggalin ng Chinese coach, agad na ibinalik si Coach Ty Bundit at nagsunod-sunod na ang panalo ng Creamline. Sa tingin nyo, deserve ba ni Chinese coach na mapatalsik kahit isang game pa lang naman ang kanyang na-handle?